Alam niyo mga sangkay, sobrang nabulabog ang Pilipinas dahil nga po sa gulo ng politika sa ating bansa at dahil po dito sa pasabog ni former President Duterte against the President of the Philippines na si BBM. Ngayon mga sangkay, ang tanong dito kasi ng marami, may ebidensya nga ba si Duterte kay Bongbong Marcos? Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, tingnan po natin ito. Balik po tayo usapang politika. Pero lilinawin ko lang mga sangkay, okay? Wala na po tayo sa politics at wala po tayong kinakampihan dito. Duterte man, Marcos, wala po tayong pakialam. Bahala po sila magrambolan dyan. Ang gusto lamang po natin dito malaman, mga sangkay, ano nga ba itong nagaganap? Kasi nakaraan may pasabog po itong si former President Duterte. At alam kong alam nyo na rin yan, mga sangkay, no? Ngunit, ang tanong natin dito, may ebidensya ba ang dating Pangulo kay BBM tungkol po sa aligasyon? Kasi ngayon mga sangkay, masyado pong, kaya nga sabi ko sa mga Pilipino, na mga makakapanood na ito, kalma lamang po tayo. Huwag po tayo basta-basta maa-alarma sa mga ganitong klaseng nangyayari sa ating bansa. Dahil ang politika ay politika, magulo, masalimuot, basura. Yun po yun. Ngayon ang tanong natin dito, gaya po nitong tanong, may sapat ba na katibayan na talagang gumagamit daw ng illegal na droga itong si Bongbong Marcos, mga sangkay? Tanong po ito na marami. Ngayon, eto, tingnan po natin ang balita tungkol dyan. Kaugnay pa rin dito sa sinabi ni dating Pangulong Duterte, attorney, sa pagkakasama ni BBM dito sa drug list noong panahon na alkalde pa ito. Ang PIDEA ay naglabas po ng pahayag at itinanggi po itong mga paratang, no, ng dating Pangulo. Bilang alam ko si dating Pangulong Duterte talagang abogado na sa matagal na panahon at talagang bihasa, no? Sabi pa nga nila, politically genius din. Meron bang sapat na katibayan, no? Yan, kasi marami din nagtatanong dito sa ating mga kababayan, attorney, yung sinatawag nila ng pulburon video. Meron bang hawak na ganoon ang dating Pangulo? Okay, ang ganda ng tanong mga sangkay, no? Meron bang talagang hawak? May ebidensya ba talaga? No, yun po yung, kahit ako mga sangkay, interesado din. No, kasi matagal na po tayong wala sa politics at medyo nagugulat nga po tayo sa mga pasabog na ganito. At ayaw po natin pumanik sa kung kanino man sa kanilang dalawa. Gitna lamang po tayo. I hope na lahat po or majority sa mga solid sangkay ay gumitna lamang po tayo. Huwag po tayong kakampi sa kung kani-kanino. Or, well, kalayaan nyo rin naman yon. But for me, may opinion, sana gumitna lamang po tayo dahil ang politika ay politika. Magulo, may mga sarili po yung agenda. Mga sangkay, nag-aagawan po sila ng pwesto. Magkakampi, nagtatrayduran. So, that's it. That's how politics, okay, in our country. Ganyan po kadumi. Ngayon mga sangkay, ito rin po ang hamon. Okay? Ni House Speaker Romualdez, ito po yung si Romualdez mga sangkay, nasasadsad din po sa maraming issue, aligasyon sa Pilipinas. Ngayon, dito dahil nga po sa pasabog against Bongbong Marcos nitong si Duterte, ang tanong po dito, mga sangkay, may ebidensya nga ba? Ito nga po, panoorin po muna natin bago natin ibalita sa inyo kung mayroon nga bang ebidensya. Samantala, hinamon ni House Speaker Martin Romualdez ang magamang Duterte na maglabas ng mga ebidensya hinggil sa kanilang mga paratang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa liderato ng Kamara, naway igalang din ang kasalukuyang administrasyon. Si Bien Manalo sa sentro ng balita. Matapos ang binitawang patutsada at paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang anak na si Davao City Mayor Sebastian Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na prayer rally sa Davao, hinamon ni House Speaker Martin Romualdez
ang dating Pangulo at ang anak nito na maglabas ng mga ebidensyang magpapatunay sa kanilang aligasyon laban kay Pangulong Marcos kaugnay sa pagkakasangkot umano nito sa droga. Giit ng House Speaker, gumagawa umano ng budol-budol stories ang mag-ama laban sa Pangulo. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa aking President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Bumuelta rin si Romualdez kaugnay sa akusasyon ng mga Duterte na kabilang sa narcolist ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, si Pangulong Marcos. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho na maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Nanawagan naman ng respeto si Romualdez sa pamilya Duterte sa halip na pabagsakin ang rehimeng Marcos. Sa huli ay humiling ng pagkakaisa si Romualdez at hinikayat ang mga Duterte na tigilan na ang pagpapakalat ng maling paratang laban sa Pangulo. Please lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yun sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Bien Manalo. Okay. So yun ang tanong mga sangkay. Hinamon daw po ang presidente or dating presidente, mayroong ebidensya. Okay, again, wala po tayong kinakampiyan sa mga to dahil sa totoo lang mga sangkay, wala na po akong tiwala sa mga politiko ngayon eh. Halos, piling na nga lang po mga sangkay yung kinakaibigan natin pagdating po sa loob. Kasi nga po, mahirap na po magtiwala ngayon sa mga politicians. No, so, I advise everyone, kung malamang po tayo, wag po tayo papaloko sa mga, kung sino mang politiko, mga sangkay. Kasi, ngayon talaga, ay ewan ko ba, ang aga-aga pa, pero nagkakagulo na po sila. Yun nga po yung nakaka-disappoint, no? Ngayon, eto mga sangkay, ang tanong dito, ito tinanong si Harry Roque, may sapat ba na katibayan na talagang gumagamit daw itong si BBM nito, ng pinagbabawal na gamot? Ito yung sagot. Tinanong ko siya dyan. At ang sabi niya, binibigyan siya ng kopya, hindi niya tinanggap. Kasi ayaw niya. Ayaw niya na, makitungo sa ibang tao na sa ganyang pamamaraan. No? Hindi niya alam kung saan galing yung video niya. Ang sabi niya, hindi niya tinanggap. Bagamat ang sabi niya, naniniwala siya na hawak ng militar yung video na yan. At kumpirmadong na nandoon nga yung dating Pangulo. Na yan po naging basehan niya dito sa kanyang mga pahayag kagabi. Hindi po, ang basehan niya ay yung report sa kanya ng PDEA nung siya ay mayor pa. Hindi po yan sa video dahil hindi niya tinanggap ang video, hindi niya napanood ang video. Ayan. So paano yan, attorney? Anong mangyayari ngayon? Sabi din ng mga kababayan natin, umpisa na ba ito ng pagkakawatak-watak ng unit team? Okay, sa madaling sabi, mga sangkay, wala pong nailabas na evidence. Pero hindi rin po natin alam, mga sangkay, kasi we know how politics, how dirty itong politika ng Pilipinas. Pwedeng ang nangyayari, mga sangkay, may pasabog soon, or pwedeng hindi po natin alam, mga sangkay, kasi itong mga to, naglolokohan lang din po sila eh. No? Wala po talagang ano dito. As long as hindi parliamentary system ang Pilipinas, ang gobyerno natin, wala pong mangyayaring matino na politiko sa Pilipinas. So kayo, mga sangkay, tatanungin ko kayo ba ay naniniwala kay Duterte o kayo ay naniniwala kay Bongbong Marcos? Kasi nagkakaroon na po ito ngayon ng banggaan, no? Parehas pa naman, mga sangkay, malakas ito.
Naitsapwera na nga po yung ibang mga partido eh. 'Di ba? Pares po silang nag-aaway. So sana mga sangkay, ewan ko paano nila aayusin to. Mukhang nagkakabalyahan na eh. Ang maganda lang dito, hindi lang po tayo masyadong naaapektuhan kasi nga po wala na po tayong pinapanigan na kung sino mang tao. Dahil for me, mga sangkay, pare-parehas lamang po ang politiko sa Pilipinas. Okay? Kaya nga po, mga sangkay, iilan na lamang po yung kinakausap natin. Iilan na lamang din po ang pinaniniwalaan natin, mga sangkay, at kinakaibigan natin. Bakit? Ewan ko, mga sangkay, napapansin nyo naman yan, di ba? Mga politiko sa Pilipinas. Parang lahat po sila uhaw sa kapangyarihan. Di ba? Hindi na po yan bago since namulat po ako, no, sa mundo ng politika, mga sangkay, o sa mga marunong na po tayong makaintindi sa mga ganitong usapin. Ito na po yung nakikita po natin mula kay Erap, 'di ba? Naabutan ko yung kay Erap na naagawan sa pwesto si Gloria. Pagdating naman kay Gloria, may gusto ring sumulot, mayroong mga kudita. Pagdating naman po kay Noynoy Aquino, mayroon na naman nagbabalak. Pagdating kay Duterte, mayroon na naman. Kay BBM, mayroon na naman. Mga sangay, so nagpapatunay lamang po ito na ang politika sa Pilipinas sobrang dumi. Hanggat hindi po parliamentary system ang Pilipinas, kagaya ng Singapore, itong mga malalagong bansa to eh. United Kingdom, ano ba? Japan at marami pa po mga bansa na parliamentary system na. Hindi po magiging matino lahat ng politiko. Lahat po sila magkakamkaman lamang, magtatrayduran lamang dahil nga po walang kwenta ang sistema sa ating pamahalaan. Okay? Well, wala pong sapat na ebidensya. Wala pong kayang ilabas, mga sangkay. Pero, hindi po natin alam sa mga susunod na mga panahon. But, tayo mga sangkay, manatili lamang po tayong kalmado. At sumunod po tayo sa ating pamahalaan. Magpasakop po tayo sa ating pamahalaan. Why? Yan po yung utos sa atin ng ating Panginoon. Okay? Na magpasubmit sa kung sino man ang namamahala sa bawat pamayanan, komunidad o bansa. Okay? Yan po yung isa sa mga utos o nasa sinabi ng ating Panginoon that we have to follow or submit those who are sinong nasa authority. Okay, so ano po ang inyong opinion regarding po dito mga sangkay? Kakagulo na po sila. Kakaroon na po ng mga labasan ng dumi at kung ano-ano pa. I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.